Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatabahan ng puso ninyong mga comments at sa mga pa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to, Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, nasa sayo pa rin ito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas dito para alam nyo at magkaroon kayo ng guide sa mga bagay-bagay, no? Na sitwasyon mo sa buhay mo. Pero kung gusto mo talaga na positive lang ang gusto mong marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Tandaan mo, warning yon, hindi yon negative. Congrats dahil money will be coming to you. Ibig sabihin is there's a wealth situation, prosperity, kasaganaan. Maari din kasi may mga bonuses sa iba o kaya talagang handun nyo overtime or overwork. Ako nakikita sa iyo. News is on the way. At syempre may mga disappointment na mga ganap o mangyayari sa iyo. Pwedeng ito isa karelasyon or sa mga kaibigan o nasa paligid mo. Temporary situation, may mga pansamantala na magaganap o mangyayari. Pwedeng pansamantalang emotions, pansamantalang sadness, mga ganyan. Kung ano man yan, mga temporary situation happen. Pansamantalang separation, mga ganyan, paghihiwalay. Dealing or relationship with a woman with a blonde, gray, or a white hair. Pwedeng ikaw ito or someone into your life. Pwedeng anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, or someone. Kung sino man yan. Someone is trying to come between you and friend and something you want. Pwede may mga magkakaroon mga blockage, no? Or pwede rin na kung sa third party ito is yes, meron sa iba. Or kaya naman mangi-istorbo sa iyo, katahimikan. Kaya maaari magkakaroon ka dito ng emotions, no? Kasi this a moon. Tapos andito ka sa, or hindi mga bagay na parang may mga bagay na hindi ka maintindihan o hindi mo siya maintindihan, pwedeng ganon. Dito is kung ano man ito, no? Pwede rito kasi is distraction. A wish granted. Uy, pwedeng na ito yung sitwasyon na halimbawa, may tao na mahihilingin sa sayo. Halimbawa, ito babae, hihilingin sa sayo. Maaari ibibigay mo or may mga kahilingan ka this time by the second na makakamit mo siya. Halimbawa, kung nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakasundo, kung ano man yan. Basta your wish granted, congrats. Commitment. A marriage will take place either romantic or a business. May mga, dito sa sitwasyon is someone. Kung may third party, yes, may third party. Siyempre also this a commitment. Ako nakikita, siguro itong tao nito is try to commit sa'yo. O nahandun yung situation na mas more kang magko-commit this time sa mga aspeto ng buhay mo. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa mga pamilya, karelasyon, a person who's connected. Also sa iba dito is, when it comes na magkakaroon ng mga dealing, collaboration, or partnership, ganyan. Pwede sa iba sa inyo, baka may magpo-propose, di ba? Or also this is a commitment when it comes to yourself, a promises, kasi isa lang yung rin niya. A promises when it comes to yourself na i-grant mo na yung mga kahilingan mo sa buhay mo. Yes, this time mahirap at hindi pa nakakamit yun. Pero handun yung commitment mo and connected ka dun sa bagay na yun to achieve yung mga kahilingan mo sa buhay mo. Uy, November. Pwedeng past November o sa next November, kung ano man yung November na yan. Also November kasi pwede rin yung malapit sa puso mo o kakilala mo na may birthday. Pwede rin ito isa 11 hours, 11 minutes, 11 days, 11 weeks, 11 months. Pwedeng ganun, no? May mga sadness situation. Titignan mo ito. Pero there's a hope din pa rin ako nakita. Iba dito masama yung pakiramdam. Ubo, sipon, nilalamig, pwedeng ganun. O kaya nandun yung sitwasyon na may mga mess situation, pwedeng ganun. Sa nakikita ko dito. Pero ito masama pakiramdam nito.
sa situation na to. Pari, this is a temporary situation, ano. Siyempre, when it comes dito sa commitment and for woman and wish, andito yung sitwasyon na magiinom ka, no, magiinom ka ng mga with vitamins, kanya may mga lemon, o kaya yung may mga kalamansi, maligam-gam, magmumug-mumug ka, ganyan, na may asin, mga ganun. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Energy ni Libra. Pwede rin dito na kasi andito rin si Ring. Pwedeng may tao na malapit sa'yo na masama yung pakaramdam niya. Ganyan. Your energy. Ganun. Okay. Teka lang yung iPad natin. Yung energy na nakukuha ko sa'yo, ay makasama itong ano ko. Ate, ngayon ka pa talaga nagganyan eh, no? Wait lang. Noon lang. Darating tayo dyan. Okay, your energy. Okay, energy mo. Alam mo yun, nandito ka sa sitwasyon mo na kahit na alam mo, magpapatay mali siya ka. Ganun. May mga ganun sitwasyon. Halimbawa, basta alam mo yung sitwasyon pero magpapatay mali siya ka. Or pwede hindi ka kikibo, ganyan. O kaya hindi mo i-express yung feelings mo, mga ganun. Sa nakikita ko dito. Yan. And then also, ang energy mo rin is mas more kang magiging aware this time sa paligid mo, sa mga actions mo, sa movement mo, sa mga decision making mo, ganyan. It's more on awareness ang nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na magkakaroon ka ng pag-evaluate. Yan, siguro may mga self-evaluation situation, ganyan. Also, dito is energy mo, may mga multitask, multiple priorities ka na gagawin. Iba dito, there's a back and forth situation na gagawin or there's an action, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko. Also, energy, hoping hindi siya paulit-ulit sa iba. Ganyan. Yun na nakikita ko. Energy mo rin dito, kasi it's a week. Hindi ko alam kung lalamigin ka o magiging lamigin ka ba or as in malamig, parang ganun. Yun. Or someone is magiging very cold sa'yo or ikaw magiging cold, parang ganun. Ang nakikita ko. Parating. Libra. Ay! Wag yarn wag yarn. Kasi ang dami yun. Diyos ko, ayoko magbasa. Ay, tsaka hindi maganda. Sabi niya, atang negative na ano mo. Hello. Binanggit ko yung pangalan nyo. Sabi ganun. Tandaan nyo palagi energy reading tayo ha. Parating. Pwede magbigay ako ng ibang advice dito. Ay, magbigay ako ng ibang dito. Dito sa sitwasyon, another message may nakikita ko dito na taong abusado. May taong sobrang abusado siya or inaabuso kanya, pwedeng ganun. No? Or handun yung sitwasyon na kahit na alam mo inaabuso ka, okay lang sa'yo. Or nandun yung point na may tao dito na ay magparaya, a person who's bitter, may tao na pwedeng mangangako or may pangako na hindi natutupad, ganyan. May tao na medyo may pag nagsalita siya parang masyadong rude or bastos or masakit, parang ganun. Basta hindi maganda yung salita niya, being a rude person, manipulative person, dishonest also, and then sinungaling, ganyan. Yan, iwas ka na lang sa mga conflict, sa nakita ko. Maaaring may tao dito na paulit-ulit kayo na hindi nagkakaintindihan, ganyan. Parating sa kanya, the magician. Kunin mo lang yung sa'yo dun. Baka kuhanin mo pa lahat. Ay, ano ba yan, ate? Bali-baliktad. Parating sa'yo. Okay. Parating sa'yo, ikaw ito or someone, ako nakikita, kasi may tao dito na gagawin niyang lahat para sa'yo. Or you're doing your best in that situation. Pwedeng ganun. Basta inyo is, may tao na kukonect sa'yo or ikaw ang kukonect sa kanya. Either communication ito, or hihingi ng tulong, or hihingi ng gift, or hihingi ng pera man yan, or support, ganyan.
ikaw ito or siya ito sa'yo. Ganon. Kakaroon ng communication. Pwedeng there's a distance sa iba, pwedeng anak mo to, ganyan. Also, gift, yan. No? Makaka-receive ka ng gift, tulong, pagmamahal, or ikaw ang bibigyan ng gift, tulong, or pagmamahal. Yun, there's an offering coming into your life, or maaring iba sa inyo is may hinihintay kayo na isang tao to communicate sa'yo, no? Yan, may mga pag-iisip at pagsisiyasat din ako nakikita. Kulangan sa iba sa tulog, kaya nakikita ko medyo pag-isolate. Medyo sensitive yung iba sa inyo, no? Sa nakikita ko, or magiging very sensitive kayo this time. In some aspect of your life, pwede rin masama rin kasi yung pakaramdam mo, o kaya andun talaga yung nagiging very emotional ka lang. O kaya lalo na pag wala kang ganong tulog, di ba? O may mga lalo na pag may mga pag inaala-alala ka ng mga bagay-bagay. Also, parating sa'yo is there's a manifestation coming na makakamit mo. Merong parating na blessing or hindi yung meron kang manifestation or may hinihiling ka na makakamit mo siya this time. Tsaka magiging very magnetic ka. You are very magnetic person, Libra, sa nakikita ko sa'yo dito. Kaya may mga blessing magnet ka na makakamit this time. Kaya ako yung mga negative sa'yo, hayaan mo na lang sila. Diba? Para yung blessing sa'yo pumunta. Tapos yung mga negative, syempre the more na you are in a positive thinking and positive situation, yung negative hindi kanya matatarget. Liliko siya dun sa kaaway mo. Diba naging masama pa si ate yun eh. Hindi, ganun naman talaga eh. Diba? Parang ano yan eh, parang yung vitamin, diba? The more na healthy ka, kahit marami pang virus yan sa paligid mo, hindi ka tatamaan kasi more on self-care ka, more on focus ka to yourself, to rebuild or to structure na maging matatag ka. Kaya yung ibang sakit, yung ibig sabihin biking, sa iba pupunta, sa mahihina, diba? O, ganun yun. Iba sa inyo is maaari may mga lakad, travel, malayo man o malapit yan. May mga pag-iisip, may mga creation. Dapat iwasan ni Libra. Oh. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan ay may hindi pagkakasundo ng karelasyon. Pwedeng pamilya, anak, magulang, karelasyon, ganyan. Magkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan. Pwedeng ma-disappoint ka sa kanya or ma-stress ka sa kanya, ma-depress ka sa kanya. Sa iba dito, either separation, yan, either andin yung pwede kasi separation because of the vacation, pwedeng gano'n, or separation na iiwas ka sa kanya or iiwas siya sa'yo, pwedeng gano'n. When it comes, eto na tayo ha, sa dapat iwasan. Dapat mo iwasan is not to forgive, yan. Is not to heal or to recover yung mga bagay na need. And also, ang sinasabi rin dito is try to accept yung mga bagay-bagay, accept the lesson, accept mo siya, i-accept mo yan, i-accept mo yung sarili mo, intindihin mo siya, intindihin mo yun. Mga ganon. Iwasan mo rin yung maging irresponsible or mga taong irresponsible o yung magkaroon ng mga pagpapaliban. Yan, iwasan mo yon. Or nandun yung sitwasyon na magkaroon ka ng unhealthy lifestyle, ganyan, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung sadness and yung labis. Iwasan mo maging labis. Ibig sabihin, labis-labis pagbibigay, labis-labis pagpapahalaga. Hindi ko sinasabi na maging madamot or maging kayo, pero lahat ng labis kasi is masama. Ganon. Pwedeng labis na paggastos, pwedeng ganon, di ba? Iwasan mo rin yun. Hindi ko naman sinasabi na sa iba lang yun. O labis-labis. Basta lahat ng labis is masama. No? Okay, tingnan natin. May mga darating sa opportunity Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra. In love. Oh, may naghihintay. Oh, you will become a center of attention.
Pag-uusapan ka. Ba dito may mga recognition. Pwedeng maganap ito by the next year. Pwedeng by the March, o kaya by the third week, or the third, ganyan. May mga recognition. So, sa blessing coming sa'yo, magbabago yung buhay mo. May mga pagbabago magaganap o mangyayari sa'yo. Kasi iba sa inyo is tataha kayo ng bagong journey sa buhay mo. Parang nandun, you will harvest something. Meron ka may ginawa ka in the past na ma-harvest mo siya. Yun ang nakikita ko sa iyo. Wow, ang ganda. Tingnan natin. Love. Okay. Ay, ano ba yan, ate? Ano ba yan? Ano nga ba talaga yan? Iba dito, ay, ganun. When it comes sa love, kung kayo is single, be patient lang daw sa mga single dyan, sa nakikita ko dito. Kasi, try to focus to work it out anything situation of your life, kumbaga sarili mo, family mo, stability mo. Pero sa iba sa inyo is magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo. Yan, may tao ka na makikilala, isa or dalawa, isa dito is babalik no? Pwedeng isa or isa dito is babalik. Kung kayo naman is iba dito internet situation, parang social media ang nakita ko. Kung kayo is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng hiwalay. Kasi nagkaroon na talaga ng conflict dito sa sitwasyon na to, no? Ang isa kasi nag-forward siya sa isang tao, sa ibang tao. Yun, hindi nagkaroon ng pagkakaintindihan, naging toxic yung relationship na to. Alam mo kasi, maaring naging immature yung isa dito, or they feeling young, they feeling free always, ang nakikita ko dito. Yun, nandun yung pagsisinungaling talaga, naging makasarili at sakim. Magaling siyang magsalita ha, na hindi mo napansin na niloloko ka pala niya. Kasi may pagbabackstab. Masyado siyang naging playing, or this person is a player energy. Nagiging hot and cold din ito. Siguro, minsan nahandyan, minsan wala, andyan, wala, andoon. Siya sa point na yon. Ang nakikita ko kasi dito, pabalik to Gusto niya kasi bumalik. Yun ang nakikita ko. May tao nagpapayo sa kanya. Sa nakikita ko dito. Babae at lalaki. Pero bakit ganito yung energy niya? May iba ata to Huwag ka na dito. Kasi hindi siya totoo. Baka mangyari lang uli yung dati. Pero nasa iyo pa rin yan. Okay, kung kayo naman is in relationship, makaka-receive ka sa kanya, o maaaring may matatanggap ka sa kanya, or ikaw ang bibigay. Yan, there's an offering. Ako nakikita sa iyo dito. Ang hindi ko lang maintindihan, makakaramdam ka raw ng painful situation dito sa relasyon. I don't know why. Pero, hoping hindi siya separation. Pwede rin kasi separation na uwi siya ng baryo niya, uwi siya ng probinsya niya, uwi siya ng lugar niya. Diba? Pwedeng ganun. Dito sa sitwasyon mo, sa relationship, stuck, this is a trap situation or not a trap. Hindi ko alam why, pero you try to make it balance itong relationship na to. May mga bagay na hindi mo alam kung saan patungo siya. Sa kaliwa ba, sa kanan ba, sa diretso ba? Nandun ka sa point, nandun yung point na itong relasyon na to is pakikipagsapalaran. Alam mo yun, may mga challenge na nagaganap o nangyayari talaga, or andun yung, basta stuck siya. Halimbawa, gusto niyo magkasal. Halimbawa lang hindi ko pa siya nakikita yung kasal na yon. Halimbawa lang o halimbawa you want to be stable in this relationship, hindi ko pa rin siya nakikita. Ibig sabihin, marami pa rin na darating na challenge dito sa relasyon na ito. Iba dito, maaaring nag-iisip kayo ng business or thinking about something, partnership or business pagdating sa relasyon. Kasi lumalabas kasi yung devil, alam mo. Pero alam mo yan, pa rin yung umaasa. Medyo magulo kasi yung sitwasyon. Hindi ko alam why pero ang gulo ng relationship. Medyo magulo. Siguro may mga situation na need to fix, na kailangan ayusin, na kailangan tapusin, kailangan baguhin. Yun ang nakikita ko. And then, kung nagkaroon na ng ganun,
maaring magiging good yung situation na to. So, iba naman sa inyo, kung mga nagkaroon ng conflict, pag-aaway o hindi pagkakaintindihan, kung dating kayo doon, magkakaroon naman din ng pagkakatawaran. Dito, magkakaayos pa rin naman kayo. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Libra. Your money. Okay. Okay, pagdating sa money mo, magkakaroon ng malaki pagbabago sa iyo. Pagdating sa money. Ibig sabihin, mag-heal yung mga dapat mag-heal. Siyempre, nandun na yung, siyempre, andito si Garante, diba? Ibig sabihin, kung may mga bonuses man dyan, good siya. Yan. There's a changes happen into your life dito sa nakita ko sa'yo sa money mo. Pero pagdating din sa money, may taong mas bata sa'yo na makikipag-communicate sa'yo or ikaw ito makikipag-communicate sa kanya. Yan. Pwedeng may hihilingin sa sa'yo or may ibibigay ka sa kanya. Kasi ang nakikita ko dito is may mga collaboration, partnership, or dealing. Yan. Sa iba sa inyo. O kaya din yung magkakaroon ng mga pagkikita-kita na magiging related ang money kasi magagastos ka talaga. Yun, ang nakikita ko sa'yo dito. Maraming tao ako nakikita. Hindi ko alam why, pero maraming tao. Baka may mga pupuntahan ka talaga, no? O may mga dadaluhan. Ganyan. Advice. Ano? May bigla ang pag-alis, no? O kaya travel ito sa iba. Sa iba naman to is may taong biglang ko-connect sa'yo. A person from the past. Pwedeng anak mo, pwedeng dati mo karelasyon, pwedeng dati mo kaibigan. Yun. Magkakaroon. Also, dito, may namatay. Ako nakikita. No? Or may taong aalis. May pag-alis. Ako nakikita. Pwede rin ito na another message mo na to. Pwede rin ito na may mga maririmanize ka from the past. Or may mga marirevisit ka from the past situation. Ingat kayo sa likod nyo, no? Iba dito maaari mananakit yung likod nyo, ganyan. May mga migraine, insomnia, kulang sa tulog. Nandito ka there's an offering. May mag-o-offer daw sa'yo. Baka magta-travel nga kayo. Kasi meron ako nakikita na departure. Tingnan nga natin, advice mo. Ay, ano ba yan atin? Naiwan? Lang. Okay, when it comes sa advice, may magtatapos sa buhay mo, girl, boy. When it comes sa advice, planuhin mong maigi ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Huwag ka mag-doubt sa mga plano mo, o huwag ka mag-doubt sa sarili mo, o tiwala sa sarili mo. And then sinasabi rin dito, don't hold back from the past situation. May mga bagay na need to let go, need to start, need to move on, need to clarity, or need to end. And then it's time to rebirth. Sinasabi rin dito, no? Try to make it balance. Lahat ng sitwasyon mo, pera, relasyon, communication, minsan say no, pwede rin yun. And try to control and balance any situation of your life. And umasa ka daw na may bagong simula. Umasa ka sa bagong simula or sa isang sitwasyon na magtatapos sa buhay mo is may magandang mangyayaring pagbabago in life ang sinasabi dito. And then sinasabi dito, trust your intuition. Alam ko iba dito parang may hinihintay ata kayo. Or maybe you're waiting for a sign. Ganun. Or mas more ka daw maging more on wiser and more on stronger. Is accept all the lesson, whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to let it go, leaving behind, and moving forward. Planuhing maigi ang mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Don't rush
any situation in life. May paglipat na magaganap o mangyayari, hindi ko alam in what way, pero may paglipat, may ililipat ka ba, lilipat ka ba, yan. Unexpected change is coming. Iba dito may mga new project no. Arigatou namaste, God bless.